Wala umanong kinalaman ang palasyo sa pagkansela ng Department of Energy o DOE sa mga kontratang unang ini-award sa solar firm na pagmamay-ari ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Sa katunayan, ang kumpanya pa mismo ng kongresista ang hindi umano tumupad sa kontrata noong Disyembre. Tinutukan yan ni Kyle Bulyas. Binigyang diin ni Energy Secretary Sharon Garin na walang kautusan mula sa Malacanang na kanselahin ang kontrata sa kanila ng solar energy company na pag-aari umano ni Congressman Leandro Leviste. Kaugnay ito ng termination ng mga proyekto na inaward sa iba't ibang kumpanya kabilang na ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated. Sa panayam ng DZRH News, ipinaliwanag ni Garin na taon-taon naman silang naglilinis sa ahensya para alisin na ang mga developer na hindi sumusunod sa kontrata. Sabi ni Garin, ang energy sector ay isang napakamahal at napakahalagang serbisyo, kaya hindi maaaring hindi natutugunan ang mga commitment ng mga kumpanya. Sa consequence na yan, apektado yung publiko, ang gobyerno natin, ang DOE, we will go after this mga hindi naman pala legitimate na mga developers, yung humawak lang ng kontrata at walang ginawa. So we will go after them kung ano yung nakalagay doon sa kontrata, sa renewable energy law, sa criminal law, sa civil code. We will go after them because this is not the way that we will allow our developers to perform. Kailangan talaga kung may commitment ang power plant na magbibuild ka ng power plant, you deliver. Kasi otherwise, there will be a consequence. Iginiit din ng kalihim na hindi lamang ang kontrata ng Solar Philippines ang kanilang kinansela. Mula sa 163 mga tinerminate na kontrata, 28 sa mga ito ay mula sa Solar Philippines. Mayroon na niyang commitment ang naturang kumpanya na mag-deliver ng 12,000 megawatts nitong December 2025, pero sabi ni Garin, nasa 200 megawatts lamang ang na-deliver ng Solar Philippines. Sinabi rin nito na wala silang natanggap na kahit anong sagot mula sa Solar Philippines para ipetisyon ang pagkansela ng kanilang kontrata sa kabila ng kanilang koordinasyon. Up to the very end, Katoning, nasasabi namin, show cause order na, bakit wala kayong delivery, di ba? So ginagawa namin, we follow the steps. Napaka-nerd namin yan. Sinusunod namin ang kada step na we will notify, show cause order, tapos pa-justify sa'yo. Minsan, usually pag ginustify mo naman, pinagbibigyan namin eh. Kaya minsan may delay talaga. Kaya hanggang last minute, pinagbibigyan namin. Kasi we're hoping talaga na we trust that you will deliver and we want this, we need this for the country. So lahat po na notices, binibigay yon up to the last siguro na communication na pinapadala, terminated ka na, ito yung babayaran mo. So we've done all the notices. Unfortunately, many of these companies, including Solar Philippines, never sila nagre-respond to any communications na pinapadala. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.